friend niya po na yun, ng witness po namin, tumawag po siya sa akin, sabi niya, ate may sasabihin ako sa yung importante pero sa chat na lang. Tapos po, naka-receive po ako ng chat po sa kanya, sabi niya, ate sorry, ako yung sabihin na natin na ako yung huling kausap ni Kat. Alam ko po kung sino ang kikitain niya pero hindi niya na sinabi kung saan sila pupunta. Ngayon po, tinanong ko po kung sino, yun nga po si Police Major Alan De Castro daw po. Ito ang latest update sa nawawalang teacher at Miss Grand Candidate Catherine Camillen. Matatandaang mahigit isang buwan na, simula noong huli itong nakita. Kapatid ni Catherine Camillen na si Chinchin Camillen, kinumpirma na si Police Major Alan De Castro, ang huling nakasama ng kapatid, bago na iulat na nawawala ito. Sa kwento ni Chinchin, nakatanggap siya ng text, mula sa taong huling nakausap ni Catherine. Aniya ng nakausap ni Chinchin, si Police Major Alan De Castro di umano ang kikitain ni Catherine. Dahil hindi kilala ni Chinchin ang binanggit na pulis, pinagtanong niya ito sa kasamang kapitan, at sinabi ng kapitan na kilala at kumpare pa niya si De Castro. Dagdag pa ng kapitan, mayroon siyang contact number ng kapatid ng pulis, kaya naman kinontak ito ni Chinchin. Kung saan tinanong niya ito na may nakakita raw kay Catherine at Police Major De Castro, na sila ang huling magkasama. Dahil dito, pinagbantaan daw siya ng kapatid ni De Castro, na huwag magbintang at baka siya pa ang makasuhan. Ito ang naging interview ng kapatid ni Catherine na si Chinchin at ina na si Rosario Camillen. Bali po, nag-post po ako nung October 13 po sa Facebook ng nasaan ka Catherine. Nakatag po si Catherine. May mga nagchat-chat po sa akin ng mga kaibigan niya. Hinahanap din po sa akin. Meron po dong isang kaibigan na nagtanong po sa akin ng mga oras na mga bandang 6 po kung anong update na po kay Catherine. Sabi ko, hindi pa po nahahanap. Tapos po, yun nga po, hinanap po namin kung saan po siya huling kausap ng nanay ko. Sabi nga po niya sa Bawan. Sa Bawan gasoline station po ng Petron. Bawan, Batangas. Opo, Bawan, okay. Batangas. Tapos po, may yung friend niya po na yun, ng witness po namin, tumawag po siya sa akin. Sabi niya, ate may sasabihin ako sa yung importante pero sa chat na lang. Tapos po, naka-receive po ako ng chat po sa kanya, sabi niya, ate sorry, ako yung sabihin na natin na ako yung huling kausap ni Kat. Alam ko po kung sino ang kikitain niya pero hindi niya na sinabi kung saan sila pupunta. Ngayon po, tinanong ko po kung sino, yun nga po si Police Major Alan De Castro daw po. Ngayon po, pinagtanong po namin sa kasama po namin kapitan kung sino po yung Alan De Castro. Sabi po ni kapitan, balik kumpare daw po niya yon. Ngayon po, meron po siyang contact nung kapatid niya, ang pangalan po Ryan. Parang Ryan po yung nadinig ko. Bakit itong si Major Alan De Castro, taga-ron din ba sa inyo? Opo, taga-tuni din po. May contact po si kapitan nung pong kapatid ni Alan De Castro. Ngayon po, pinakausap po sa akin. Sabi ko, nagtanong po ako sa kanya. Sabi ko po, sir, kapatid po ito ni Catherine Camillen. May nakapagsabi po sa akin na ang kasama daw po ni Catherine ay ang kapatid niya si Mr. Alan De Castro. Ngayon po, ang sabi niya po sa akin, wag daw po akong magbintang kasi baka daw po ako yung makasuhan. Sabi ko po sa kanya, sir, may nagsabi na po sa akin, may proof po ako na yun nga daw po ang kasama, si Alan De Castro daw po. Okay. Yun po. Pagkatapos po noon, yun nga po sabi sa akin, baka daw ako yung makasuhan. Ibinaba ko na po yung tawag. Ang sinabi mo lang naman is, hinahanap ko po si... At saka ang pagkaalam mo, ang tatagpuin ng kapatid mo bago siya mawala ay si Major Alan De Castro. Opo. Okay, so ano nangyari? Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na nakausap nyo si Hindi Major po. Alan De Castro? Hindi po. Na-meet nyo na ba siya? Hindi po. Bali nga po nung October 13, nalaman po namin kung sino po yung boyfriend po ni Catherine na si Mr. Alan De Castro. After po noong pageant na Miss Grand Philippines, may nagpunta po sa amin na isa pong babae at lalaki na connected po sa mga De Castro. Siguro mga July or August po yung month. Po, kinausap po nila ang nanay ko. Sabi po nila, meron daw pong text messages silang nare-receive. Hindi ko lang po alam kung
sino po yung nakaka-receive nun. Pero yun po yung sabi nila na may sinasabi nga daw po si Catherine na ganto, ganyan na... Hindi, kaya po daw sila nagpunta dahil nung itinanong ko po, may ikaklaro po daw sila na mayroong napasok na text messages doon sa cellphone na hindi ko naman ho alam kung kaninong cellphone yung napasok na parang pag tinitrace nila yung number ay kay Catherine. Ikaklaro lang daw po nila kung yun talagang kay Catherine. Dahil itinanong ko naman po kung anong sadya nila at nagpunta Sino daw sila. po sila, ma'am? Ang itinuro po sa akin ng babae, dahil yung babae po ang kausap ko, pero ang itinuro po niya, anak po daw noong Nanding de Castro. Yung bali, ama po ni Police Major na yan. Hindi po niya sinabi sa akin yung babae kung sino siya. Hindi ko po alam kung sino siya, basta sinabi po yung kasama niya. Okay. So, nag-file na kayo ng formal complaint. Opo. Okay? Ang i-file ninyo, serious illegal detention. Oh, yan. No? Opo. Kasi Nakalagay nawawala, siya. di ba? Opo. So, maaring, most chances are, may nagdi-detain sa kanya. Opo. O may kumidnap sa kanya at itinatago, dinidetain siya. Opo. Yun ang assumption natin dahil ang kinaso nyo is serious illegal detention. Di ba? Ngayon, may sasakyan siyang nawawala. Opo. Ano yung sasakyan na yun? Yung Nissan Juke po na may plaka po na NEI 2990. Then pwede natin pakipost yan para ayan po no sa ating mga netizens. Pakitingin niyo po yung sasakyan at please familiarize yourselves with this car kasi ito po ang sasakyan ni Huling sinakyan po ni Catherine. So siya nagmamaneho niyan. Opo, siya po. So nung umalis siya sa bahay niyo, yan ang dala niya. Opo. So kung nakipagkita man siya kay Major De Castro, yan ang sasakyan niyang dala. Opo. Okay? So hanggang ngayon hindi pa nalolocate yung sasakyan na Hindi yan. pa po. So ito po sa ating mga netizens, ito po ang isang tulong na hihingin namin sa inyo. Kindly take note of that car NEI 2990. Sa Okay. mga nakamonitor po sa Radyo 5, ito po yung November Echo Okay. India 2990. NEI 2990. Anong color? Nissan Juke po ito na Anong color yan? metallic gray. Metallic So gray po. metallic gray Nissan Juke. Colonel, si Atty. Villamor po ito. Sir, magandang hapon po. Colonel, may I know kung na-involved kayo sa investigation ng kasong ito? Yes, sir. We are the lead investigating unit. Yes. Would like to inform you, sir, na meron pong Regional Committee on Missing Person. Mm. When the case went viral, nabigay po sa amin yung lead effort sa pag-iimbestiga noong October 23. Opo. Since yung person of interest muna natin during that time. Opo. Yan, Major Batangas. Alan De Castro, ano po? Opo, yung Okay. una POI pa po muna, wala kaming ano. Kaya may narapat po ng Police Regional Office 4A na ilipat sa separate unit para to magkaroon po ng impartial and objective Okay, investigation. Colonel. Tama po. As far as Major Alan De Castro is concerned, nasan na po siya ngayon? Sir, he is under restrictive custody po ng Police Regional Office 4A or local PNP after nung ma-relieve siya nung sumabog na itong issue nito. Opo. He was immediately transferred dito sa regional headquarters. Okay, so And yun po, ang custody po ng PNP Calabarzon. Colonel, it's very good to hear na siya po ay, ano pong tawag sa inyo, naka-detain ba siya sa inyo? How do you consider yung situation niya? Detained siya? Sir, we call it restrictive custody. restrictive custody. Sir, it appears Yes, sir. that ginawa niyo po yung dapat nyong gawin agad-agad. Kaya thank you very much po on behalf of the family. Nais po namin kayong pasalamatan. Colonel, etong Nissan Juke, saan huhuling nakita ito? Base po doon sa na-turnover sa amin na CCTV footages ng PNP Batangas, huling nakita po ito sa may Barangay Manghinaw ng Colonel, Bawan, Batangas. Opo. Colonel, pag may tinatanong kita at sa tingin mo hindi mo dapat sagutin dahil baka ma-preempt ko ano may yung ginagawa nyo, okay lang po, Colonel, kahit hindi nyo po sagutin. Ano po? Okay lang po. Okay. So, sa ngayon po, we are on the search for the Nissan Juke. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Continuing Sir, effort kayo. Colonel, sabi mo, may nakakitang nililipat yung ano ba, may nakitang katawan? Ano po ang nakita nila na nililipat? Isang dugo ang babae, sir. At So- kasi po doon sa statement ng dalawang witnesses. Sa suot ni Catherine, when he was last seen walking inside a Centro Mall, yung mall po sa Lemery, Batangas. Okay. So, 10 nililipat yung nakitang binubuhat mula sa Nissan Juke. Saan dinala?
Sa isang cabin na red CRV, sir, Oh. tila wala ng malay at biguan. So yung pong red CRV na-recover nyo na po yun, Colonel, ano po? Yes, sir. It was recovered November 9 sa Batangas City po. Okay. So Colonel, very obvious na hindi lang isang tao ang na-involved dito kasi nakitang binubuhat. So ilan po yung taong yon na nakitang nagbubuhat? Kasama si Major Alan Castro plus 3 others. Yung isang nagmamando po sa red CRV ay na-identify natin si Mr. Jeffrey Magpantay. Colonel, may katanungan lang po. Nung na-recover nyo na po Apa. itong Honda CRV Red, ano po ang nakita nyo po sa loob po nitong sasakyan, Colonel? Ma'am, based on my visual inspection, mukhang wala pong plaka ito, wala pong construction sticker. It was left abandoned sa isang grassy portion sa ginagawang diversion road sa Batangas City. Medyo secluded po yung area. And based on my visual inspection, mukhang nalinis na, no? Wala ka makikitang mga biglaang ebidensya, incriminating evidence, no? As an investigator, tinitinan ko kaagad yun habang nagpa-process ang SOCO team namin. Wala po, no? So, the vehicle underwent several technical examination ng SOCO. Okay. So, meron po ba na kung may nakita po ba tayong stains doon ng dugo kahit kakapiranggot lang, Colonel, na pwede po nating maipa-DNA? Or malinis po talaga yung CRV po, Honda CRV na red? Ma'am, after the conduct of technical examination ng forensic unit ng Batangas o yung SOCO team natin, they were able to collect 17 strands, 17 strands ng buhok, at saka they were able to make 12 swabs ng blood samples na nakita doon sa red CRV. Mahaba po ba ang buhok na nakita, Colonel? Ma'am, wala po naka-describe po doon sa report. But based on my continuous talk with the SOCO team, may nakita din po silang mahabang buhok po. So may mga na-recover tayong mga specimen na buhok, kung ano pa mang physical specimen yon. Aren't we supposed to have this specimen subjected to DNA examination, Colonel? Yes, sir. The specimen collected were immediately brought to Camp Crame. Okay. Nung Sunday, we tasked our lady investigators dito sa CIDG 4A. Pinuntahan po sina Mrs. Camilon and the family. In-explain yung importansya ng nakolektang specimen, but initially they have declined to give standard, at yun naman po yung naintindihan namin. The next day po, I think that was Tuesday, Sunday po nagpunta doon. Pagka Tuesday, they have submitted themselves sa crime laboratory ng Batangas ng Tuesday po, at voluntary nagbigay po sina Mrs. and Mr. Camilon together also with that of Ching, yung kapatid po ni Catherine. Nagbigay din po ng standard. Bari buccal swabbing po ang ginawa sa kanila, yung sa bibig lang po. Colonel, may results na po ba yung DNA examination? As of this morning, sir, patuloy po tayong naipag-ugnayan sa forensic group sa Crame. Based on their standard practice, minimum po 2 weeks Okay. ang DNA profiling and comparison. So, we're still awaiting, sir. With those trace evidence na nakuha ng crime lab sa examination sa CRB, tinitingnan namin, sir, kung would that suffice to satisfy the corpus delicti of the crime, no? Tinitingnan namin, magbabago siguro, I'm not sure, depende po yan sa fiscal, if they will treat that the case from kidnapping to a murder case. So, we're still preparing for that, sir, and we're still hoping for the best na magiging we can get positive results coming from the DNA testing that they were conducting. Okay, Colonel, question. Okay. Yes, sir. Sabi mo, may nakakitang mga testigo na may dalawang lalaking nagbubuhat ng isang tao na nilipat sa CRV. Opo. Colonel, nakita ba nila kung sino naman nagmaneho nung Nissan Juke matapos mailipat yung katawan dun sa CRV? Negative po, sir, kasi yung ladatnan nila doon sa tulay sa may Catalina Village, ito po yung diversion road going to Batangas City. Bigla na lang napahinto yung motor doon kasi yung angkas na isa ay napaihi. So, dali-daling pupunta sa Barandilla at nakita nila yung senaryo na nagbubuhat. Nailawan po yun ng kanilang headlight at based on my
inspection at the same time past 10 o'clock ng gabi. Maliwanag po yung area kasi may mga poste po na may solar light. Wala po sila nakitang gumalaw yung dalawang sasakyan. Nakaparada na lang po. Ang nakita lang po nila ay itong nagbubuhat at hindi nga po natapos yung pag-ihi ng isang witness natin at tinutukan sila ng baril at tinapos nung Jeffrey Magpantay base sa kanilang statement na binigay. Okay. Colonel, maitanong ko lang po, ito pong si Jeffrey, para malinawan lang po tayo, o Jeffoy Magpantay, ito po yung personal driver and the bodyguard po ni yung inaaksahan po natin. And ito po ay nasampahan na po ng kidnapping. Ito po ba ay na-interview na at nasaan na po ang kustodiya po nito, Colonel Malinaw? Ma'am, yan po ay isang civilian. Tama po yung sinabi po ninyo. Base sa aming research din, siya ay ni-utilize as personal driver and bodyguard ni Major Alan Di Castro. And continuous po ang aming effort dyan. Baka sakaling magkaroon ng papalarin kami magkaroon ng warrant of arrest. Ayoko na i-divulge, ma'am, yung operational details natin. Pero at large po siya ngayon. Opo. And Colonel, meron lang din pong karagdagan na tanong kasi base po doon sa huling conversation niya, dito po sa nakalagay dito, screenshot po, may kausap po siya dito at it seems na parang naging karelasyon niya po itong pulis at yung pulis po ay may asawa. Meron po ditong sinasabi na pati ako nasunod sa pakana ng asawa niya. Parang I think nag-aaway yata sila ni pulis. And then, dahil doon sa pag-aaway nila is magkikita nga sila ng October 12. Na-invite na rin po ba yung misis po ng pulis about po dito, Colonel? Kung meron po siyang knowledge po dito sa pagkakawala po ni Catherine, or alam niya po ba yung affair na sinasabi nga po ni Catherine and ni police? Ma'am, we made several attempts to invite, pero she declined to our invitation. Alam naman natin na husband yon ni Major Alan Di Castro. But for the meantime, ina-analyze namin yung mga text messages exchange na binibigay din sa amin ng ating kapatid ni Catherine, na ina-analyze po namin, no? But basically, ma'am, we have established an initial motive. Yun nga, yung gusto lang na paghiwalay ni Catherine kay Major Alan Di Castro. Opo. At minsang nasaktan na itong si Catherine ni Alan pag ito yung nalalasing. At nagalit ito ng sinabi nito sa asawa na merong babae si Alan Di Castro. Colonel, so far, where are we now in terms of searching sa paghahanap doon sa Nissan Juke? Ano po ang latest natin doon? Sir, doon sa Nissan Juke, sir, we have identified the plate naman, yung NEI 2990. Ang Highway Patrol Group 4A po ay member po ng Regional Committee on Missing Person. We are a collegial body, sir. Based on the research at tinitingnan namin ang dokumento, ito ay nakarehistro sa isang individual sa Binangonan, Rizal, at meron din na isalin din po ito sa dalawang mag-live-in partner na merong deed of sale and deed of assumption na sila na lang magpapatuloy ng pagtulong. Pero yun nga, sir, patuloy ang effort namin doon sa dalawang nakabili. Yun lang, sir, ang latest info namin, naghiwalay na yung dating mag-live-in partner at ang effort naman ng highway patroller, sir, ay pinailan na sila ng carnapping o if I'm not mistaken, sir, stapa yung, sir, yung effort doon sa original registered owner, sir. Okay, Colonel. Colonel, we will not delve into the details of the case. Pero ano na pong status ng kaso? May sampina na hubang na issue? Gumagalaw na hubang yung preliminary investigation? Sir, ongoing pa po yung preliminary evaluation as per Department Circular 20, yung proactive participation ng prosecutors sa case build-up. Okay. We're expecting, sir, na based nga doon sa initial evaluation namin, discussion with Batangas Prosecutor's Office, may nakita na kaming kidnapping and serious illegal detention. We are still awaiting for the results ng forensic, sir. Probably magbabago, depende po sa appreciation ng fiskalya. Probably, sir, after that, sir, magkakaroon ng regular PI. Colonel, okay. Yes, you just mentioned something new. Meron po kayong minention na bago tungkol sa proseso ng preliminary investigation. Yung pong tinatawag natin na case build-up, ano po? Yes, sir. Ang maganda po ngayon dyan tungkol sa case build-up na yan, yung pong prosecutor ay nai-involve na po, hindi po katulad nung dati, di ba? Opo, sir. Maganda nga po, sir. Sir, para po sa kaalaman ng ating netizens, pwede bang i-discuss natin
yung pagbabago o yung innovation na in-implement ng Department of Justice tungkol sa preliminary investigation? Ano po ang pagbabago ngayon? Ang nakita po namin in a simple language, sir, magdadala kami ng aming dokumento at ebidensya initially sa fiscal's office at meron po silang period for 10 days na pag-aralan yung isinumiti namin kaso at ebidensya, at within 10 days they will inform the law enforcement agency kung ano pa ang kulang na sangkap kung may nakikita silang magandang kaso, kung may kaso. Then after 10 days, sir, the law enforcement agency, kami sa CIDG, bibigyan kami formally in black and white. Ito yung mga kailangan naming ebidensya bago kami sumalang sa regular preliminary investigation. By the time na makumpleto namin yun, sir, that's the time mag-umpisa ring regular preliminary investigation na kung saan na yung mga respondent o yung akusado, ito sila Mayor De Castro, Jeffrey Magpantay, ay ma-issuean na subpoena for them to answer kung ano yung isasagot nila sa hablang inihain namin laban sa kanila po. Now, Colonel, my question is, where are we now insofar as that is concerned? Na-evaluate na ho ba at sinabing pwede ng i-preliminary investigation o hindi pa tapos yung evaluation? Hindi pa po, sir. Naisampa lang po namin, nadala namin yung dokumento namin, yung case folder, together with the evidence namin, last Monday lang po. Last Monday. Okay. So, we're still awaiting. Hopefully, sir, next week, we can hear something from the prosecutor's office. So, aside from that, sir, binabalikan pa rin namin yung mga areas na maaring makatulong, sir, at patuloy po kami nananawagan na baka meron pang nakasaksi dun sa succeeding sequence of events. Okay, baka Colonel, mabuo natin at malocate natin si Catherine. So dyan po namin siguro kayo matutulungan. Kaya sa ating mga netizens, nais po naming manawagan. Number 1, any tip or information about the location of the Nissan Juke, yung po sasakyan ni Catherine, or any other information na maaaring maging witness kayo sa pangyayaring ito, no, Colonel? So yun po Tama ang po, sir. at so far naman, Colonel, na-browse ko naman po yung final yung kwan, parang maganda po, maayos naman po yung pagkakagawa, Colonel. Kaya again, congratulations po at maayos po. Mrs., ano po ba ang masasabi nyo tungkol sa nangyayaring investigasyon ngayon? Sa akin ho, bilang ina, yun hong mamalayan ko na merong nakita silang babae na ang parang ang sa yun yung aking anak, ay sobrang masakit sa akin. Okay. Na hanggang sa ngayon ho ay ako'y naasa na buhay siya. Dahil siyempre, ang sabi naman po nakita laang, pero hindi mismong, yun ho bang parang, ano ba yun, yung hindi mismong tanaw o abot ng kita na talagang si Catherine yun. Para sa aking anak. Alam po, alam mong sobrang sakit ito sa amin, yung bigla kang nawala, yung wala kaming alam kahit ano sa iyo. Sobrang sakit, sobrang hirap. Araw-araw hinihintay ka namin at araw-araw, anak, naasa ako na babalik ka, ligtas, buhay. Hindi ko inisip na, hindi ko nilagay sa puso ko na wala ka na, anak. Alam po babalik ka at yun ang idinadalangin ko at pinagmamakaawa ko sa Panginoong Diyos, anak. Mahal na mahal ka namin. Kung gusto mo ang mga ganitong video, huwag kalimutang mag-follow sa akin para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.